Nagmamadaling bumaba si Hera sa sasakyan nang makarating sila sa tapat ng restaurant. Halos tumakbo siya papunta sa opisina ni Victor. Nakangiti ang mga kaibigan niya sa kanya nang matanawan siya marahil. Kaya kumaway siya sa mga yon, pero isang sipo lang narinig niya kaya kagad siyang napalingon. Sinong bastos ang nangahas na sumipol sa kanya? Nakangisi si Draco. You forgot something, Mrs. De Silva. Nito kaya kagad niyang kinalkal ang bag. Anong naiwan niya? Wala ko naiwan, aniya rito, pero mas mabilis pa sa makina ang kamay nitong kumabig sa likod niya. Luminga ito saglit at nang makitang walang mga tao ay hinalikan siya kaagad. Basta lumayas eh. Anito kaya natawa siya at napalo to sa dibdib. Sorry, na-excite ako makausap si Victor. Dapat ko na ba siyang pagsalosan? Lalong napalakas ang tawa ni Hera dahil sa biro na yun ni Draco. Sira ka talaga, babay na, ingat ka po. Happy na, aniya rito para wag na itong magtampo pa. Talagang nakalimutan niya kaninang magpaalam dito dahil para siyang naunsyaming artista na kumakabisa ng mga linya para sa pagharap niya sa kauna-unahang franchise nila. She was trying to practice good communication skills to convince the buyer to pay 100% for the trademark of Macho Cafe and Restaurant. Kahit na wala pa naman yun ngayon, hindi na siya mapanatag. Malaking karangalan kapag napapayag niya yun at nakumbinsi. Go now, Draco, said with a tap on her butt. Napahagikik siya saka naglakad patungo sa opisina ng kanyang dakilang manager/supervisor. Nakakatuwang isipin na si Victor ay hindi binibitawan ng mga restaurants kahit na may sarili namang negosyo ang pamilya. Kumatok siya sa pinto na makarating siya sa opisina. Come in, ani Victor. She remembered the first time she walked inside Victor's office. She was so hesitant to ask for help. Ngayon, pumapasok siya roon nang walang inhibition dahil girlfriend na siya ng may-ari. Kahit na nagkaroon siya ng pag-overthink dahil si Victor ang tagabili ni Draco ng babae noon, hindi siya nangahas na magtanong dahil ayaw na niyang malaman at ungkatin pa. Hindi madaling magtiwala ng lubos sa isang lalaking bumibili ng mga babae, pero napagtagumpayan niya. Draco helped her though. Sobra-sobrang atensyon nun ay ibinigay sa kanya at pagmamahal. Sa tuwing nag-aaway sila, bumabalik ang pangambang yun. But Draco stays and never leave. Hindi lang sila nag-iimikan. Hindi naman masasabing napaka-perpekto ng relasyon nila. May mga pinag-aawayan din sila, pero hindi sila tumatalikod sa isa't isa. Sana lang ay parating ganun. Pero habang tumatagal, ang isip niya ay nagkakaroon ng kapanatagan. Her mindset changed. Hindi niya saklaw ang paggalaw ng kapalaran at nang hinaharap. Ang mahalaga sa kanya ay nagagawa niyang dapat para palaguin ang kanilang relasyon. Nakangiting pumasok si Hera matapos itulak ang pinto. Victor smiled. Tumawag ulit ng kliyente at nagtatanong kung sino raw ang pwedeng makausap ng personal para sa franchising. Sabi ko ikaw, tumango siya. Kailan daw? Bukas. Here's the address and I prepared it for you. Good luck. Isinulong ni Victor ang isang papel na may nakasulat na address at muntik siyang matumba nang makita na sa Macho Cafe lang din yon. Langhiya ka, umalakak ito kaya naman napasimangot siya. Mas gusto kong dito kayo mag-usap para safe. Abogado lang nakausap ko. Malay ko ba kung tanggap? Tama ka, aniya rito. Linggo naman bukas, maghapon ako nandito kaya kahit na anong oras ay libre ako. Tumalikod na siya pagkasabi nun at handa nang pumunta sa counter para sa kanyang trabaho. Sana lang hindi to lalakit baka magkaproblema kay Draco. Napakunot noo siya at nilingon si Victor. Negosyo to, Sir Victor. Sira ulo siya kapag ginawa niyang i-turn down ang offer dahil lang lalaki ang franchise. Asus, nagsalitang hindi selosa. Anito parang inosenteng binalingan ng laptop. She just giggled. Madali lang yun. Ako lang pwedeng makipag-usap kapag babae ang kliyente. Babae to. Palagay ko kasi ang sabi ng abogado ay she. He said Taylor but said she. I presume that Taylor was used as a woman's name. Baka pwede rin na bakla. Tuloy-tuloy na siyang naglakad papalabas. Bihis na si Darren ang matanawan ni Hera anak. Seeing this kid never fails to make her smile. Dulo pa lang ng kulot nitong buhok ang kanya makita, napapangiti na siya parati. Mommy! Sigaw nun sa kanya nang makita rin siya at parang miss na siya kagad. Sinalubong siya noon at kagad na nagpakarga sa kanya. I'm so tired, Mommy. I want Bobby. Sumandal ang ulo nito sa balikat niya. Ang tinutukoy nitong Bobby
Ay ang daddy niya, yun ang libangan na anak niya tuwing napapagod na't inaantok. Halika na, uuwi na para may bubi na. Say hi to daddy. Ano yung sakay ni harap ang smartphone para makita ni Darren, ang ama sa video call. Hello daddy! Tamad na sabi ng bata sabay kaway kay Draco. Pero kagad din na sumandal sa balikat niya. She's tired, ani Draco kaya pinandilatan niya. Did shot daddy? Yes. Sagot naman itong nagpatawa sa ama. Big shot daw. Tinuturuan niya ito na huwag magsasalita ng mga ganun dahil nakakahiya. At natutunan naman ni Darren na sa ama lang makipag-usap ng ganung mga salita. Dahil doon naman ito yung natututunan. I don't want to do swimming anymore. Papagod na ako, mommy. Ulit, swim. Punta dun, tapos dito dun ulit. Nabubur yung kwento nito kaya natatawa siya. Kasunod nila ang natatawa nitong yaya, si Perla. Nagbabantay lang naman ang yaya tuwing may swimming lesson si Darren at may pasok sa play school at hindi siya pwedeng sumama. Pero lahat ay ginagampanan niya para sa anak niya. Tulad kung paano sila inaalagaan ng nanay niya noon hanggang ngayon na sila ay malalaki na. Pagkasakay nila sa sakyan ay feeding bottle kaagad ang kinuha ni Darren. Saka nahiga kaagad sa kanya. Ang isang kamay nito nakasuot na kaagad sa damit niya. Hawak ang isa niyang dibdib. Shit, that makes me feel so envious. Ani Draco na makitang kami na anak kaya natawa na lang siya. Sana makauwi na rin ako. Shh, ani doon. Uuwi kaagad imaga pa naman. Nagpapasama pa nga si mama sa amiga niya. I guess dadaan pa ako doon. Why can't she go on her own? Tila bugnot na tanong nito sa kanya. Alam mo, matanda na si mama at gusto niyang sasamahan mo siya para may bonding kayo. Masyado kang reklamador. Konting oras lang naman yun. Siguraduhin mo lang na kay mama ang punta mo. Natawa ito bigla sa sinabi niya. We'll keep on talking over the phone, baby. Tingin mo makaka-dinner si mama sa bahay? I don't think so, baby. Baka dinner nga ipupunta niya doon. And since Victor is busy, obligado ako na sumama kay mama. Hindi ako kakain doon, sa bahay ako kakain. Ngumiti ito sa kanya at tumango siya kahit parang iba ang kahulugan ng salita nito sa kanya. Mommy, tell daddy to tot up. I'm sleepy. Ani Darren sa kanya. Narinig mo yung anak natin? Yeah, right. Sagot naman ni Draco. I'll shut up now. Just keep the VC on. I'll just walk here. Sige. Aniya dito habang natatawa pero nakatitig to sa kanya. Heart's brows crease and he just winked at her. Naiiling siyang sinulyapan ng anak nila. She isn't using any contraceptive when Draco and she makes love. Hindi niya alam kung bakit hindi na sila nagkakaroon ng anak. Kahit na nag-aaral siya, wala naman sa kanyang problema na magbuntis. Itutuloy pa rin niya ang kanyang pangarap pagkatapos niyang makapanganak pero wala pa rin pangalawang biyaya ang Diyos. Baka hinihintay pa rin ang langit na sila'y makapagpakasal na muna. And how long will it still take before that thing happens? 3 taon na rin halos at matagal-tagal na rin. Ang unang sabi ng abogado ay 2 taon pero hindi rin naman nangyari. Kahit na ang daming grounds na para ibaba ng korte ang desisyon dahil nakakulong naman si Divina. Hindi pa rin ganun kadali ang lahat. Napabuntong hininga siya habang hinahaplos ang ulo ng anak. Napatingin siya sa screen ng phone niya at nakatingin sa kanya si Draco. Sad, sabi niya at umiling kaagad siya. Ayaw niya makita nito na madalas ay naiinip siya sa paghihintay ng resulta. Hindi, napagod lang siguro ako. Aniya rito tumango naman to sa kabinalikang atensyon sa ginagawa. He sighed deep within. Whenever he sees Hera looking so sad, he becomes bothered. Hindi naman siya tanga para hindi niya malaman ang dahilan ng lungkot sa maganda nitong mukha. It's all about his annulment that's taking so long to finally get the result. Kahit na alam niyang papayagan niya ng korte, napakatagal naman. Yun na lang ang hindi pa niya naibibigay kay Hera. Kasal, buo ng kanilang pamilya, pero may kulang pa sa kanilang pagsasama. Hindi pa rin to sumasama sa mga social gatherings, hindi humahantad sa tao, nahihiya sa mga amiga ng lola niya at marami pang iba. She still feels so shy about everything. Pakiramdam ng asawa niya kabit pa rin niya yon. At nasasaktan siya ng sobra sa tuwing ganun ang nararamdaman ng babaeng pinakamamahal niya sa lahat. He has regret and at the same time, no regrets too. Sadyang mapaglaro lang ang tadhana talaga na nang makilala niyang babaeng pinaka-deserving sa lahat ay saka naman hindi niya mapakasalan. Sa iba malamang ay hindi yung issue pero sa tulad ni Hera na kinuha niya sa parang hindi dapat,
Kasal lang ang may bibigay niyang assurance para sa lahat. He wanted to make her his very legal wife. Alam niya nagpapanggap lang ito, hindi malungkot kung minsan. Lalo na kapag may nakababanggit sa mga kaibigan niya ng salitang annulment. Kaya pinagsasabihan niya sina Michael na sabihin ng mga asa-asawa na huwag magtatanong ng tungkol doon dahil sensitive sa Hera pagdating sa topic ngayon. A message on his laptop pop up. It was Victor. Victor, bro, sa Hera bang haharap sa client? He typed a message. Yes bro, I want to train her. Hindi siya masyadong mahilig makipag-socialize kaya gusto ko ma-explore niya ang kakayahan niya. Okay, just asking bro, I'll just guide her and keep an eye on her. Thanks bro, baka gusto mo ring i-guide si mama sa mga amiga niya. Holy shit, bahala ka. Baka mamaya'y kung saan ako hilahin na mga yun. Natatawa siyang napasulyap sa smartphone niya. Tawa pa, napapairap na sabi ni Hera sa kanya, kaya lalo siyang natawa sa pambibintang nito sa kanya. It was Victor baby. Buksan mo na lang SOCMED ko. Porke alam mong hindi ko kayang buksan kasi nagigilty ako. Anito sabay irap na talaga kaya ang lakas ng tawa niya. Binigay na talaga niya rito ang account niya. Mensahero lang naman ang meron siya dahil yun lang ginagamit niya na pang-contact dito sa mga kaibigan niya. He wasn't even fond of chatting, pero nang maging sila ni Hera, natuto siya na mag-text at mag-chat. Natatawa lang ako kay Victor baby. Ayaw niya sumama kay mama, sabi ko siya na lang. Aalokin ko sana ng regalo pero biglang nag-off status. She giggled. Ang sasama niyo kay Mama Cordesa. Kung wala akong anak, akong sasama dun. Mas lalong hindi ako papayag. Baka hindi ka na iuwi ni Mama. Tawa niya rito kaya napailing na lang din si Hera at kinagat ang labi. Now she's smiling again and he loved the sight of it. I love you baby. Aniya rito sa likod ng mga salitang yun ay kaakibat ang kaisipan na sana hindi ito magsawa sa paghihintay na siya ay maging malaya. I love you too baby. Aniya nito sa kanya saka ngumiti sa kanya. Kampante siya tuwing ganung nakikita niya itong panatag ang kalooban sa lahat ng bagay. Natigilan si Hera sa pagpili ng damit sa kanyang aparador nang marinig niya ang pinto na sumara. Darren, tawag niya sa pangalan ng anak niya pero walang sagot kaya pinagpatuloy na lang niyang ginagawang paghalungkat. Para siyang hindi makakatulog dahil sa meeting bukas. Sanay naman siyang humarap sa tao. Hindi niya mawari kung bakit siya ninenervyos. She's afraid not to please the franchise. She's afraid that she might not explain the ground so well. Hinugot niya isang nakahanger na casual romper. Yun ang napipisil niyang isuot kaya lang hindi siya sanay sa ganun. Parang lalo siyang kakabahan sa ganung pormahan. Paulit-ulit niya yun na sinisipat hanggang sa may yumakap sa kanya. Ay kabayo! Aniya nang magulat siya rito at natawa lang ito sa kanya. Pero nakasipat sa damit na hawak niya. So busy, anito. 4. Hinalikan siya ni Draco sa may tenga. Hindi ko alam ang isusuot ko bukas eh. Dapat maayos ako pagharap dun sa tao. Baby, ikaw ang franchisor. Siyang dapat na magkumbinsi sa'yo na ipagkatiwala mong pangalan ng macho sa kanya. Ganun ba yon? Tanong niya dito kaya tumanguto. Kahit pa 10 beses siyang magpasa ng mga dokumento sa'yo kung ayaw mo, wala siyang magagawa. Napaisip siya. Parang may punto nga ito doon. Lumiko ang labi niya at tumirik ang mga mata. Nag-iisip, ibinalik niya ang damit sa loob ng closet. Draco was right. How about if the person meets certain requirements needed? I mean, maayos naman ang mga papel. Napakibit balikat to. Accept. Okay, wala na pala akong ikakakaba. Sila palang dapat kabahan sa akin. Aniya rito sa kayumakap sa batok ni Draco. Naman, humakbang lito at inupo niya sa may mesa ng harap ay salamin. She kissed him back passionately. The door. Bulong niyang napapikit. Ang inaalala niya ang anak na baka pumasok bigla sa kwarto. He's sleeping. Binilin ko na kay Perla para ako naman ang may-ari nito. Nakangising sabi ni Draco sa kanya saka sinulya pa ng dibdib niya. Ganon naman si Draco kahit noon pa. Kung saan ito abutin ng init ay basta na lang siyang hihilahin kapag walang tao. I'm coming. Anito kaya tumango siya. Me too. Nanatiling magkadikit ang kanilang mga mata nang marating nilang kanilang kasukdulan. Ah shit. Napamura siya tuwing nasasambit niya yun ay napapangiti si Draco. Agad siya nitong inangat. Hinalikan siya sa noo. Round 2 coming right up. Ani Draco sa kanya. Gatla ang pawis sa noo. Aha? Hindi pa ba ako matutulog? May meeting pa ako. You're the boss, I said, and there's nothing for you to feel so worried about. But when we're talking about bed, I'm the boss. Gumisit at wala siyang nagawa.
Naroon na naman ang kaba habang siya'y nasa harap ng salamin. Nag-aayos ng sarili. Kinulang siguro sa plancha ang kanyang damit kaya pinaplantsa pa rin niya habang suot, gamit ang mga palad. Nasa video ang kanyang nanay at tatay habang ang kanyang smartphone ay nakatayo lang sa may vanity mirror. Darren was sitting on the bed, playing with his Rubik's Cube while waiting for her. Kanina ka pa anak? Ani Lourdes sa kanya. Ako ngang hahatol sa itsura ng panganay natin para naman makalarga na yan. Isang oras na siguro yan sa harap ng salamin. Ani ng tatay niya kaya natawa siya. Nakita niya ang kunot noon na noo sa harap ng kamera, sinisipat siya malamang. Ito nang katulong ng ina niya nang lumago ang 20 mil na iniskam niya kay Draco. Aba, may artistahin. Bulalas ni Cardo kay nagkatawanan sila. Oo! Oo! Tawag ni Darren sa lolo saka tumalon mula sa kama. Lumapit sa may smartphone niya. Po, apo? Sagot naman ng isa. Magkaka-baby sister na ako, oo. Hala, pala desisyon ng anak niya. Buntis ka? Sabay na tanong ng mga magulang nila sa kanya. Hindi nay, tay, pero wag nating sirain ang laman ng isip niya. Masaya siya. Naman niya. Naku, oo apo, magkakapatid ka na. Naman ni Cardo kay nagtatalon si Darren. That's so many baby sisters, oo. I love it. Yes apo, so many sister for you. Napapa-English na kamot sa ulo ng tatay niya at tuwang-tuwa naman si Darren. Madalas kasi talaga tong humirit ng kapatid, lalo na kapag may mga nakikita sa eskwelahan ng mga nanay na may dalang mga sanggol. Parati itong nagpapabida sa teacher na magkakaroon na rin daw ito ng kapatid. Bukod tangi siguro si Draco na lalaking batang may laro ang baby alive. Hindi naman ito yung nilalaruan. Nakadisplay lang yun sa kwarto nito kasama ang mga panlalaking laruan. Kapatid daw nito yun at gustong isasama kapag aalis sila. Sabi na lang niya ay tulog ang baby at bawal isama. Hindi naman niya masasabing bakla ang anak niya dahil walang anuman na mababakas ng kabaklaan sa itsura at galaw nito. Mahilig ito sa larong tennis at kalaro madalas ang ama sa sarili nilang court. Only that, he really wishes to have a baby sister soon. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Kanta ni Draco sa pintuan nang pumasok yun kaya napakunot noo siya. Agosto pa lang, bakit naman daig pa nito si Jose Marichan na nauna ng mangaroling? Pasko na baby, sobrang tagal mo. Nito sabay kamot sa ulo. Tapos ng sermon ni Father Salvacion, napapahagikik siya. Magsisimba kasi ito kasama si Fatty. Ihahatid lang siya nito sa restaurant pero hindi pa siya matapos-tapos. Nandyan na po boss, aniya sabay baling sa ina. Bye na nanay, atay, alis na kami. O mag-ingat kayo parati ha, sagot ni Cardo sa anak na nagmamadali na. Babay uwo, owa! Darren yelled and ran to his father. Nagpakarga yun kay Draco kaya naman sinukbit niya ang bag saka naglakad. Nakasipat ng tingin si Draco sa kanya at lumit ang isang mata na ngumisi. Parang gusto kong sirain ng ramper. Anito kaya nahampas nito sa braso. Ganda, don't ruin it. Di mommy, look so pretty. Bagay sa kanya shoes niyang may tusok. Nagkatawanan silang mag-asawa. Dahil lang tinutukoy ni Draco yung mga takong nasuot niyang putong sapatos. Yes baby, kapag minaligaw kay mommy, itutusok natin ang sapatos, right? Wika naman ni Draco kaya nag-high five ang dalawa. Yes daddy, tusok natin sa eyes. Mag-amang mga seloso, biro niya sa mga to, sa kanya isinukbit ang bag sa balikat ni Draco. Pasko na talaga, I am a walking Christmas tree. Reklamo nito pero talagang pinasanay siya nito na itong tagabitbit ng bag niya. Tagapayong at lahat-lahat na. Sila namang mag-inang natawa at nag-high five. Saka siya yumakap sa braso ng asawa para makapunta na sila sa restaurant at makaharap na niya ang kanyang first client. Nakailang minuto nang wala si Hera sa paningin ni Draco ay hindi pa rin niya magawang iabante ang sasakyan. Pare siyang tanga na nakatitig sa pinto ng restaurant na may hindi nakikitang Hera sa kanyang imahinasyon. Daddy! Sabi ni Darren sa likod niya kaya tumingin siya sa salamin. Mommy's inside! Yeah, natatawa siya sa sarili na kailangan pa siyang palalahanan ng anak niya at gisingin mula sa kanyang katangahan. Hindi niya rin alam kung bakit siya in love kay Hera. Ganon din naman siya kay Divina noon, pero kailanman hindi niya ginawa kay Hera ang mga bagay na ginagawa niya kay Divina noon, tulad ng pakikipagmatigasan kapag nag-aaway sila. Well then, Hera had always been so good to him from the start. Anong lakas naman ng loob niya kung babastusin niya ang isang babaeng mula umpisa ay pagpapahalaga at pagmamahal ang binigay sa kanya.
And those 3 years of being in a relationship had been so easy and smooth. Move the car, Daddy! Utos sa kanya ni Darren, kaya naman sumunod siya. Daddy, is it true that I will have 10 baby sisters? Sabi Uwo. Draco chuckled and nodded. Kaya yun ni Daddy. Ani yan naman pero halos mapangiwi siya dahil hindi na siya nakakabuo. Baka baog na siya at naubos ng sperms niya. Tagal, Daddy? Ani to kaya lalo siyang natawa. She will also come, son. Ayaw mo ba no na ikaw lang ang baby? Nope, gusto ko baby sister. I'll put her to sleep, I'll make her but I don't have a bobby like mommy. Sinilip ni Darren ang sariling dibdib. Sa loob ng polo shirt na suot, kinapalakas ang tawa niya. We both don't have any bobby, son. Mommy only has. Tumangot na tila dismayado sa pagkawala ng mga malulusog na dibdib. Natatawa siya sa mga reaksyon ng anak niya dahil kamukhang kamukha niya ito lalo kapag seryoso ang aura. Why didn't mommy come with us, Di? Well, mommy has a client to meet. Client? Yes, client. They will talk about business. I miss mommy, malungkot na sabi nito sa kanya. You'll see mommy later. Ayaw mo bang makita si Mayumi? She's with Tita Fatty. Gusto ko, pero pupunta din ako kay mommy. Of course, son. Mommy will spend the rest of the day with us after talking to that client. Ngumiti na to kaya napangiti rin siya habang nakatingin sa salamin. Hindi lang naman ito ang nakakamiss kay Hera. Baka kung pwede nga lang naidikit niya yun sa kanilang mag-ama, ay ginawa na niya. Nakangiting humarap si Hera kay Atty. Fernan Aguirre nang dumating ang matanda sa restaurant. Ito ang kanyang nahagilap nang tumawag si Victor na hindi raw makakarating dahil may emergency ang lolo na 100 taon nang mahigit. Ang sabi noon baka makarating naman at makaabot pa sa meeting niya. May tumawag raw kasi sa matanda at tinakot na namatay ng asawa noon. Na totoo namang patay na raw matagal ng panahon na. At dahil yun ay medyo may pagkaulyanin na dahil sa edad, pumalahaw daw ng iyak at magpapakamatay na rin. It caused trouble to the very old man. Si Dracon tinatawagan niya kaya lang hindi naman sumasagot. Baka busy yun sa anak nila kaya ang abogado na lang ng macho ang kanyang naisip. And the not so very old man is here, smiling at her, ear to ear. Salamat, may trabaho ako ngayon. Hindi nasasayang ang bayad sa akin ni Draco. Anito kaya napahagiki siya. Upo po muna kay attorney. Hindi po kasi sumasagot si Draco kaya kayong tinawagan ko. No worries, Sarah. Sagot ni Fernan saka naglakad papunta sa isang mesang bakante. A lady came in that caught Hera's attentions because the woman is arrayed and saucy. Ngumiti yun sa kanya kaya ngumiti rin siya. Sa sulok na utak niya ay parang may nagpapaalala sa kanyang kilala niyang babae pero hindi niya matiyak. This woman even looks so very familiar. Hello, magaan na bati nito sa kanya saka nagtanggal ng suot na sunglass. Hi ma'am, magalang naman na bati niya. Halos matulala siya sa babae. Napakaraming magandang babae na siyang nakita. Pero ang isang ito ay kakaiba. May kakaiba itong karisma hindi niya mawari kung saan galing. I'm waiting for my boyfriend. You can choose any vacant table you like. You have such a very nice place. So elegant. Hindi pa rin ito nagbabago. Napakanutnoo siya. Hindi nagbabago? I work here. Waitress ako noon dito pero tinamaan ako ng swerte kaya umalis ako. That was so long ago. Perhaps 6 years or more. I don't remember anymore. I see. Tango niya rito. Maupo na po kayo. Alok niya sa babaeng tinitingnan pa siya habang nakangiti. Maya-may pumasok naman isang lalaki na may kasama isang lalaking sing-edad din nun. Babe, sabi ng lalaki kagad namang napatingin ng babaeng nasa harapan niya. Oh, heto na siya. Excuse me. Anito sa kanya kaya tumango siya. Sinalubong nun ng lalaki na nakatingin naman sa kanyang nakangiti. Hindi siya makangiti dahil lalaki yun. Ayaw niya magkaroon ng dahilan si Draco para magalit sa kanya kahit hindi naman nun alam na nakikipagngitian siya. There's nothing wrong with smiling but if it is a man, no. Sa pagtataka niya lumapit yung sa kanya habang ang babae nakayakap sa braso nun. Good morning. The man greeted her with a friendly grin. Good morning sir, he greeted back. I'm looking for Miss Hera Clemente. Napatdang dalagi ilang saglit at medyo napaawang ang mga labi. Ito na ba ang ka-meeting niya? I'm going to meet her today. I am Clinton Houston, a client. I am Hera Clemente, she said with a smile. Oh, anang lalaki. You may have your table. I follow, sir. Okay, take your time, ma'am. Alma, tawag niya sa kaibigan na walang tulak na food court. Agad yung lumapit sa kanya at nagtanggal ng apron.
Dito ko muna, nandyan na yung ka-meeting ko. Nagmamadaling sabi niya, kinakabahan na naman. Sige, good luck. Mabilis naman nasagot ng kanyang kaibigan saka humalili sa pwesto niya. Inayos pa nitong buhok niya sa likod saka siya naglakad patungo sa mesa ng mga ka-meeting niya. Tinanguan niya sa Fernan na kaagad namang lumapit. This way to the private meeting table please. Aniya sa mga bisita saka siya nagpatiuna na maglakad. Siya ang boss, sabi ni Draco. Wala siyang dapat na ikailang o ikakaba. Nakasunod sa kanya mga yon habang kasabay niyang kanyang abogado. Sa pagtataka niya may nagbukas ng pinto para sa kanila. Nabigla na lang sumulpot mula sa kung saan. Si Trevor, ang naiiwang bodyguard sa kanya tuwing wala si Draco. Order ni Sir Ma'am. Ngailing siyang napangiti. Siyempre, pababantayan talaga siya ni Draco kahit sa isang meeting. Pasok kayo. Aniya sa mga bisita. This place is so comfortable, sambit ni Clinton habang ang babae patingin-tingin naman sa paligid. Kasusunod nila ang dalawang waitresses na may pushcarts. Naupo na rin siya sa harap ni na Clinton. I am the lawyer who called the manager's office the other day. I am attorney Raven Gomez. He is my client. Umpisa ng abogado ni Clinton. Hindi ko napahabain pang lahat, Miss Clemente. Gusto kong mag-franchise ng macho. Kompleto mga dokumento ko. Matagal na ako nag-inquire sa manager pero natagalan ako sa pag-asikaso ng mga papel. But now they're complete. Your lawyer can check it for verification. Dito ko sana ipapangalan sa girlfriend kong prangkisa. We're about to get married too. Tumango siya, nagmangitian ang dalawa. Attorney, pakalabas mo ng mga papel, ani Clinton. Memorable daw itong matcha sa fiancé ko kaya sinusulan ako na mag-franchise. Napahagikik ang babae. Ang swerte nito na ganong halaga ang bibitawan ng lalaki dahil lang sa isang sulsul. Hindi naman kasi nasusukat sa halagang pagmamahal ng isang tao. Parte ng paggastos sa pagpapakita ng suporta at pagmamahal. Nabanggit nga niya dati, siya ditong nagtatrabaho. Ano man niya? Yes, she did. Waitress din siya. How about you? Right hand ka ba ng may-ari? Lalaki ang kausap ko sa telepono eh. Victor, o baka asawa ka ng may-ari? Love, hindi siya pwedeng maging asawa. Clemente siya, remember? Malambing na sabi ng babae sa lalaki. Saka nakita ko ng asawa ng may-ari. Hindi siya yun, napalunok siya. Ganun ba? Wala kasi akong alam dito. Sagot naman ni Clinton. Hindi alam ni Hera ang sasabihin niya at pakiramdam niya naumid niya siya. The topic was too sensitive for her. Hindi nga siya asawa ni Draco dahil kabit pa rin siya kahit na anong gawin. Pinilit niyang ayusin ang sarili, lalo nang mapansin niyang nakatingin sa kanya si Clinton. You must be a right hand. Ani sa kanyang tinanguan na lang niya. Kung yun ang tawag sa kanya, edi yun na lang. Alam mo kasi itong si Taylor nang tinuturuan ko na mag-manage na lahat dahil napaka-busy kong tao. Madalas akong out of town. I really do franchising. Halos lahat ng negosyo ko franchise lang. At wala akong pinagsisisihan. Have you two met? Baling ni Clinton sa girlfriend. Not yet, love. Pakilala ka na kay Miss Clemente. Soraya Taylor. Soraya Taylor de la Merced. Nilahat ng babaeng palit sa kanyang malugod naman niyang tinanggap. Hindi niya talaga alam kung saan niya ito nakita, pero sabi naman ito'y hindi pa sila nagkakakilala kaya baka nagkakamali lang siya. And she must never care about it. Ang mahalagay ang sadya ng mga to para matapos na dahil nabwisit ni siya. Nasaan na ba kasi ang decree ng annulment para naman hindi siya nagmumukhang engot? Ano kaya ang mangyayari ngayong nagkaharap na si Hera at Soraya? Kailan kaya mapapawalang bisa ang kasal ni Draco kay Divina at magawang mapakasalan si Hera? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.